So, let's start na. Paano nga ba natin minumultiply yung mga numbers between 11 and 19? Halimbawa natin, magbigay tayo ng halimbawa. Sabihin natin, 18 times 14. Paano nga ba natin to mabilis na nasusolve? May mga steps tayo na itong steps na to, hindi yung steps na kapag tinuro sa inyo, ay okay na yan, alam ko na yung steps na yan. Hindi nyo siya pa-practice yan. Pag hindi nyo siya pina-practice, hindi nyo siya ma-i-apply. Kasi, etong steps na to ay hindi lang isang step. Okay? So, pakita na natin kung paano. Ang gagawin mo lang dito ay, una, kukuhanin mo tong 18 at yung 4. Okay? Pinakamataas na digit at yung 4. So, anong gagawin natin? Ipagpa-plus mo lang siya. 18 plus 4 is equals to ilan? Sige nga, comment nga kayo. Tignan nga natin yung mga comments nyo. Ayan. Tignan natin yung mga comments nyo. Anong equivalent natin dyan? Sige. 18 plus 4. Yung mga kaano natin. Ayan. 18 plus 4, ilan? Napakadali. Okay, ito ay 22. Okay? So, meron tayong 22. Ngayon, lagi nyo lang lalagyan ng 0 or itatimes mo siya sa 10. So, para mas mabilis natin maalala, pagkatapos natin siyang ipag-plus, lalagyan mo lang siya ng 0. Ma'am, tapos na po ba? Hindi. May second step pa tayo. Ano naman yung second step natin? Ngayon naman, sa second step natin, itong 8 and 4, yung digits natin na to, 8 and 4, i-multiply mo naman siya. Kaya, maganda na napag-aralan nyo na yung multiplication table ng from 0 to 9 or 0 to 10. Yung iba kasi is 1 to 10 lang. Pero 0 to 9, ayan, sa multiplication table natin, kapag na-memorize nyo siya, mabilis nyo na ito masosolve. So, 8 times 4, ilan? Okay? 8 times 4 natin. Ilan siya? 30? 32. Ayan. Ngayon, pag nakuha mo na yung 32 na yan, ipag-plus mo lang siya. 220 plus 32 is 252. That's it. Yung iba, kailangan pa nilang i-multiply ng ganito. Pero ikaw, dahil alam mo na yung steps, okay, ang steps ng pala, kukuhanin ko lang yung pinakamalaking digit, tapos ipa-plus ko siya doon sa digit, yung sa isang digit, tapos ipa-plus ko lang sila. Tapos ko i-plus, yung dalawang digit naman na, yung dalawang digit naman sa dulo, ang ipagta-times ko naman, tapos ipa-plus ko lang. Hindi ka nagagamit ito. Kaya mo na siyang gawin sa isip mo lang. Kapag nasanay ka ng sanay, kaya mo rin siyang gawin. Isa pa tayo. Try pa natin ng isa pa. Okay? So, dito naman tayo sa okay. Next. Given pa tayo. Next given pa tayo. Ito, mabagal itong pagtuturo, tapos pabilis na ng pabilis. Okay? Next natin is 19 times 13. So, paano natin ito kinocompute ng mabilis? Ulitin natin. Kung ano yung pinakamataas, 19, tapos pa-plus mo siya sa 3. So, magkakaroon tayo ng 22. O, 22 ulit. Lagyan mo lang ng 0, tapos yung dalawang magkaibang digit natin, o yung dulong digit natin na 9 at 3, ipagka-times mo lang. 9 times 3 is equals to 27. So, magkakaroon tayo ng 247. Okay? Pabilis na tayo ng pabilis. Nakukuha nyo ba? Kuhanin nyo muna, ipa-plus, tapos i-multiply mo yung dalawang digit sa dulo. Tapos i-plus mo lang siya. 2 steps lang. Actually, 3 steps kapag sinama mo tong pang step. Okay? Ulitin natin. Another given tayo. Para mabilis. O, try naman natin itong 17 times 13. Okay, sige, try natin itong 17 times 13. Okay, dito sa 17 times 13, paano natin ito kinocompute na mabilis?
mabilis lang natin na ito makakompute kahit sa isip lang natin. Paano? 17 plus 3 is equals to 20. Lagyan mo na 0, 200. 7 times 3 is 21. So, 200 plus 21 is 221. So, ibig sabihin, kaya natin gawin na sa isip lamang. Pakita natin. Tingnan natin, 17 plus 3, yan, is equals to 20. Lagyan ng 0 sa hulihan. Tapos, ipag-multiply natin yung 7 and 3. 7 times 3 is equals to 21. Ipag-plus, 221. That's your answer. So, kaya natin tong answeran basta minumultiply sila between 11 and 19. So, ibig sabihin, 19 times 18, 18 times 19, 19 times 12, 13 times 14, 15 times 16, 15 times 17. Basta between sa kanila. Pwede natin ipag-multiply at gamitin itong method na to. Okay? Last one tayo bago tayo magpa-start ng a-answeran ninyo. Okay? Last one tayo. 18 times 19. Kuhanin natin ang pinakamataas na given. Sa totoo lang, kahit hindi naman yung mataas na given, basta isa sa kanila i-plus dito sa isa. Same pa rin naman ang answer. Pero ginawa ko lang yun para meron tayong method na lagi natin aalalahanin. So, dito tayo mag-start sa 19. 19 plus 8 is equals to ilan? 27. Lagyan ng 0 sa hulihan. 9 times 8 is equals to 72. So, ilan tayo? 342. That's your answer. Gets nyo na? Kaya nyo na ba na sarili nyo? Yan. O, pwede rin kayo mag-check. Kaya nyo na ba na sarili nyo? Ikaw, Mary Grace, kaya mo na? Na sarili mo lang, kaya mong answeran. Multiplying numbers between 11 and 19. Magpa-try tayo. Sige nga, try nyo nga itong 17 times 12 naman. Times 12. Sige, try nyo to. Bibigyan ko kaya ng 1 minuto. Actually, hindi lang 1 minuto. Parang 30 seconds lang. Okay? 1 minuto. Masyado matagal na yun. So, bigyan ko kayo ng 20 seconds. Time pressure, no? Kasi kapag ginagawa natin na hindi natin pinupush yung isip natin na kaya natin na gawin yun in 20 seconds or in 10 seconds, hindi natin chine-challenge ang isipan natin. Hindi natin magagawa. So, mas mabagal pa rin tayo. Pero kapag meron siyang time pressure, mapupush natin yung isip natin na, okay, mag-isip ka, mag-focus ka, mag-concentrate ka sa sinasagutan natin. Okay, let's start! So, 17 times 12. Paano natin ito makakompute ng mabilis? Ipag-plus. 17 plus 2 is 19. Lagyan ng 0, 190. So, meron tayong 17 plus 2 is equals to 19. Lagyan ng 0 sa dulo, 190. Sunod naman, 7 times 2 is equals to 14. Magkakaroon tayo ng 204. That's your answer. Nakuha ba? Nakuha ba ninyo? Ayan. Ang dami ng audience natin. Okay, let's start na sa ating English. Okay? Mabilis lang ang ating tutorials. At ito, ay nagawan ko na rin to ng tutorial. Itong vlog na to. I mean, yung matrix na to. Hindi ko pa nga lang siya nagagawa ng pang 2024 na matrix. But I will. Don't worry. Okay? So, may TikTok din tayo. Kaya huwag niyong kakalimutan ang ating TikTok. Ayan. May YouTube Shorts na rin tayo. And baka in the future, Instagram para makapag-update din ako about sa life ko. Kasi marami ang gusto rin makita kung ano yung mga life vlogs ko. So, tingnan natin.